anyway, ang pag-usapan po natin ay yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong na motion para po magkaroon ng provisional liberty si Tatay Digong. Now, ang proseso po medyo may pagkakaiba sa domestic courts natin. Dahil lang domestic court natin, ang provision ay except sa mga heinous crimes, lahat ng mga krimen ay po pwedeng mapiyansa. No? Kasi yung karapatan ng nasasakdal para magpiyansa para panandali ang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanilang mga guilt ay garansyado. No? Now, dito po sa ICC, wala namang ganyang provision. Kaya lang, ang meron ay yung practice ng hukuman. At ang practice ng hukuman talaga ay parang practice din ng mga hukuman sa Pilipinas. Bagamat ang Pilipinas nga, meron tayong statutory basis at constitutional basis. No? Except in heinous crimes, no? Where the evidence of guilt is strong, bail is a matter of right. Na walang ganyang provision, pero sa patakaran po ng ICC alone, ang ICC hindi po nagbibigay ng provisional liberty so far sa kahit sinong nasasakdado sa tinatawag nating core crimes. At ang core crimes nga ay yung war crimes, crimes against humanity, yan naman po yung dalawang linilitis ng ating ICC. No? At syempre ang ating Tatay Digong ay linilitis para sa crimes against humanity. Now, having said that, at saka ang track record ng hukuman po, wala talaga silang binibigyan ng provisional release, hindi gaya po nung UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, na halos lahat po ng akusado ay binigyan ng provisional release. No? At yung mga akusado ay umuuwi kapag walang hearing at bumabalik lang sa dahig kapag mayroong pagbibista. Dito sa ICC, wala pa pong nabibigyan ng provisional liberty na akusado ng core crime. Ang mga nabibigyan lamang ay yung mga akusado ng mga tampering of evidence, mga harassing witnesses. So yung pagdating po doon sa tinatawag nilang offenses against administration of justice, yun na po yung nabibigyan ng provisional liberty. Pero ano sa tingin ko? Well, sa tingin ko naman po, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na merong 80 anyos na nasasakdal sa hukuman. Alam niyo po kasi ang ICC, bagamat hindi pa sila namamatayan ng akusado, merong isang akusadong namatay. At ito po yung si Milosevic, no, leader dati ng Serbia, kung saan namatay po siya sa same kulungan ni Tatay Digong, kung hindi ako nagkakamali. Kasi siya po linilitis noon ng UN War Crimes Tribunal for the Yugoslavia. No? At yung araw na siya namatay, nagkataon nandun naman po ako sa Belgrade, no? Yung kapital ng Serbia. At talagang nakakataas balahibo dahil nung araw na inanunsyong namatay itong si Milosevic, abay maririnig mo yung hiyaw ng mga taong bayan. No? Kaya medyo na-nervous po ako ng araw na yon at napaaga yung alis ko ng Serbia kasi feeling ko baka magkagulo. No? So, hindi po yan nakalimutan ng ICC na magharumentado ang taong bayan sa Pilipinas kapag may mangyari kay Tatay Digong. At syempre, si Tatay Digong ay 80. No? Alam naman natin na meron din na may mga sakit ng 80 anyos at posible na may mangyari, no, na ayaw nilang mangyari muli dahil talagang nagwala yung mga tao sa Serbia nung namatay si Milosevic. No? So, at merong sakit. Now, marami nagsasabi, saan? Well, hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan. Kasi kilala naman natin ang mga kulto ni Joe Masison at nagsani puwersa na sa Dilawan, no? At saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, ako, magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman yung Hollander na nagpapakalat ng fake news palagi. No? Dahil dyan sila magaling, no? Sa mga letter writing campaign para tutulan. Kaya intindihin niyo na lang kung bakit redacted or hindi inaanunsyo sa publiko yung bansa na tumanggap na sa kanya. Pero emphasize ko lang po, hindi yan Malaysia. Bagamat nanggaling doon si Inday Sara, ang speculation is doon nga magpapaprovisional liberty si Tatay Digong. Hindi po. Kasi kinakailangan, unang-una, miyembro pa siya ng ICC para meron siyang katungkulan na ipatupad kung ano may mga kondisyones na i-impose ng korte para sa provisional release. No? At siyempre, kung siya na may isang hindi na miyembro ng ICC o hindi miyembro ng ICC, walang dahilan para tumupad sa katungkulan yung bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Ang masasabi ko ay yan ay miyembro ng ICC at siguro naman dahil sa kalagayan ni Tatay, yan ay dapat nasa Asia. Now, titignan nyo na lang yung roster ng ICC. Konti lang po ang members sa Asia. At ang mga pinaka-prominent members
ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. No? Pareho silang nagkaroon ng mahistrado na nahalal bilang presidente ng International Criminal Court. At hindi rin malayo po sa Asia ang bansang Australia. At ang Australia palaging meron po yung judge din. Hindi lang sa International Criminal Court, pati po sa International Court of Justice, no? Sa ICJ. So, kaisa-isang bansa na miyembro ng ICC ay Cambodia, no? Pero hindi ko po alam kung papayag naman ng korte sa Cambodia dahil alam naman natin ng estado ng judikatura at katarungan dyan sa Cambodia. No? So, pero anyway, yan po yung mga possibilities. Bagamat hindi ko po talaga alam kung saan yan at tanging ang legal team at ang pamilya lang ni Tatay Digong ang nakakaalam kung saan po yan. But so pwede rin po yan. No? So, ang mga possibilities ay nandyan ang Japan, nandyan ang Cambodia, nandyan ang South Korea, nandyan ang Australia, nandyan ang New Zealand kasi hindi na din man ganun kalayo ang New Zealand. No? Pero sa buong Southeast Asia, wala na pong ibang mapupuntahan ang Tatay Digong dahil Cambodia lang po talaga ang miyembro. At pagdating naman po dito sa Middle East, halos wala naman pong miyembro ng Middle East na miyembro ng ICC. So ang isang possibility pa ay sa Netherlands. No? Pwede rin na palayain siya sa Netherlands kasi magkakaroon lang ng house arrest. No? Na mas mabuti pa kasi ang prioridad ng pamilya naman, unang-una yung hindi talaga siya nalilimitahan ng movement. Bagamat kung mapapansin yung hinain na motion no, ng mga abogado ni Tatay Digong, meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang. No? Na nangyayari ngayon no? Kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya. No? So, nandun pa rin yung kondisyon na close family lang magkakaroon ng contact kay Tatay Digong. Bagamat I'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan. Bagamat yung kulungan po niya ngayon, modern. Wala ng rehas. So yung ating kasabihan na humahalik sa rehas, wala pong ganun kay Tatay Digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto. Bagamat, limitado talaga ang kanilang movement. So ang aking fearless forecast, po pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit, at dahil sa Tatay Digong, kapag may, yun nga, no, pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hatubit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay yun nga po, namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte dahil kay Milosevic po talaga hundreds of thousands ang namatay doon sa Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po na pagtataka ko no? Dahil bumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yugoslavia kasi hundreds of thousands o hindi millions ang namatay dyan. Yung concentration camp po, no? Nauso muli sa Yugoslavia, no? Nung nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at lumaban ng Serbia para panatiling isang bansa pa rin yan. No? So sa akin po, sa aking karanasan bilang isang profesor ng international law at saka sa aking practice, talaga naman pong importante ang International Tribunal kapag pinag-uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung milyones na namatay ng mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, no? At saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon nga doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, 40 plus lang ang biktima. Samantalang kami nga yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, nalitis namin, napakulong namin ang mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang apela nila sa CA, 58 yon. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan. Napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 o 40 something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. But in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng mosyoneto no doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin no. Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapagde-decision diyan no. Pero sa akin gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy
well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC, kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung desisyon. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag nagdesisyon ng lokal na hukuma, no? Kasi ang kapulisan ng Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura, no? Samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko, pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ay isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nilang pupolitikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga WES, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong. No? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Digong pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi reckoned from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso dyan, ang Pilipinas ang pinakakomento. Pinakomento doon sa motion ng prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon nga tayo natalo kasi hindi naman inargue ng Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman. Ang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle na Philippine courts are able and willing to operate. No? At ang sabi naman ng hukuman, hindi mo naman inargue kung ano yung epekto ng paglalabas ninyo sa tratado, no? So ibig sabihin yan, inaamin mo na mayroong jurisdiction. At yung complementary naman, pwede mong ilabas dyan sa confirmation of charges, no? Pero ganun pa man, kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan niyang motion to dismiss upon lack of jurisdiction dahil nga dun sa pangalawang taon na nagsimula yung request for preliminary investigation ay dahil dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na pwede na magpatuloy ang investigasyon kapag nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamit din niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in-emphasize ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon pa rin. So sakop siya nung isang taon matapos magbigay ng magdeposito ng instrument of ratification na nabigyan ng apiso ang piskalya ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. At pagdating naman sa Pilipinas, malinaw na malinaw, nasa pangalawang taon na yan. Pero yun nga po, talagang delikado yung argument ng mga abogado ng mga biktima ng sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinidnap na ni Marcos Jr. si Tatay Digong, hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At ito nga yung kukwestiyonin ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue, importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang pangingidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima? Tama ba yan? O dapat dahil ito'y mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman. Talagang sa akin, importanteng madesisyonan po yung kasong yan. No? At siyempre, kapag nagdesisyon ang Dutch court na dapat
bigyan ng mas malaking importansya ang karapatan ng pantao, naku, isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan. Sino ngayon ang masusunod? Yung Headquarters Agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuidaw ang good government of Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC, or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao. Sa akin, siyempre, wala pong debate dyan. Mas importante karapatang pantao kaysa just sa tinatawag na Headquarters Agreement, dahil in the first place, yung hukuman dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao. At kung sila mismo ang lalabag, bagamat ang kanilang mandato ay para nga mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig, dapat na yan. Kung ang korte na may ganyang mandato na magbigay ng katarungan sa pinagkakaitan ng katarungan, ay siya mismong gagawa ng hindi makatarungang bagay. So, inaasahan natin na mananaig talaga ang karapatang pantao, pero siyempre kinakailangan maihain yung domestic legal remedy dahil otherwise hindi naman po makakagalaw ang lokal na hukuman ng Holland. Kaya nga po kahapon, at maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta dito sa tagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong dito po sa Dahig. Maraming salamat po sa lahat ng punta. Maraming salamat po sa lahat ng nag-volunteer. Maraming salamat kay aking partner, super duo Maharlika, at ang kanyang team from LA. Okay, si Madam Elena, si Norly, at saka umalis na si Roland pero tumulong din, no? At lahat, at si Makabaya, no? Si Jessica, ito po yung talaga yung mga responsable. At ating mga DJ, galing-galing po, libre po yung aming DJ at sound system, ha? Oo. At saka yung mga pinakamalalaking delegasyon, no? Bus-bus po, mga nanggaling sa UK, sa biyahe, yung mga nagbiyahe sa Paris, alam niyo ba, yung bus ng mga taga-Paris, mga 15 sa kanila, alas 10 pa, natapos na kami, alas 5, nagpunta kami sa street hanggang alas 6. Naku, para silang sardinas po doon sa maliit kong tinitirahan, no? Pasensya na po kayo, no? At hindi tayo handa, kaya sana naman walang nagutom doon, bagamat may mga baon daw sila, no? Pero hindi ko na po sila nahaian, no? Sa food, Lahat very nag-volunteer po ng food, maraming salamat. At lahat po nung performers, naku, ang gagaling po ng performers, parang lahat sila professional. Oo, parang nagkaroon tayo, ayan, nakikita nyo naman si Madam, ang aking Dragon Lady, ayan na, joint broadcast na ito. Ay napakagaling po ng ating mga talento talaga, mga Pilipino, no? Para talaga silang meron kaming professional band. Naku, talagang non-stop po ang professional band namin at non-stop ang naging dancing. Alam niyo pong importante dyan na nagkaroon tayo ng pagkakaisa dahil nga sa mga darating na araw, lalong-lalo na kung matutuloy itong resort to domestic legal remedy, ang dapat na iparating na mensahe. June ng UK. June Degamo, thank you. Napakaganda ng boses. Si Lucky Char. Siyempre, sino ba ito? Yung taga-Hague na kumanta. Si Venus. Kasi yan ang stage name niya. Ibang pangalan niya sa akin sa kanyang stage name na Venus, no? O, siyempre. But anyway, ang importansya na nagkaisa po talaga ngayon ng mga tao sa Hague at saka sa Europa dahil ang magiging sigaw na ngayon ng mga Pilipino sa Europa ay palayain pa rin si Tatay Digong, pero ito'y nakadirekta na sa gobyerno ng Netherlands. Kasi useless namang idirekta mo yan sa ICC eh. Kasi ang desisyon ng ICC, ibabase pa rin sa mga gawain ng abogado at mga pleadings at mga ebidensya. Pero yung issue ng ipatupad ba ng gobyerno ng Netherlands ang karapatang pantao ni Tatay, yan ay hindi hukuman ang sasagot. Ang sasagot dyan ay siyempre yung political organs ng Netherlands dahil sila mismo ang sasagot ng tanong, no, sa mga pangyayari. Nasunod ba ang Rome Statute o nalabag ba yung right of due process ni Tatay Digong? At tingin ko naman malinaw-malinaw dahil dun sa naganap na hearing ng Senado na talagang yung hindi nila pag-surrender sa lokal na hukuman na garantiya para mabigyang bisa o galangin ang karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenyo ng bansa dahil ito hindi nasunod, talaga naman pong nalabag ang karapatan ng due process ni Tatay Digong at nalabag din ang soberenya ng Pilipinas. So importanteng magsama-sama po muli ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands, dahil ang ating mensahe ngayon ay nakatutok na sa gobyerno ng Netherlands.
nakakulong po ang Tatay Digong sa teritoryo nyo, sa inyong kulungan, at siya naman po inadala sa kulungan na yan dahil ang sumundo sa kanya sa airport ng Rotterdam ay personnel ng Netherlands, ambulansya ng Netherlands, una siyang dinala sa ospital ng Netherlands at kinulong sa kulungan ng Netherlands. So talagang ang responsibilidad para itaguyod ng pantao ng Tatay Digong, hindi naman yan nakasalalay sa ICC, yan ay nakasalalay mismo sa gobyerno ng Netherlands. So wag na po tayo magwatak-watak mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands dahil kinakailangan solid ang boses natin. At hindi na nga po sapat na tayo nagtitipon-tipon dyan lang sa Duterte Street. Kinakailangan magtipon-tipon na tayo sa labas ng hukuman ng District Court na siyang magbibigay at magpoprotekta sa karapatang pantao ni Tatay Digong dahil hindi nga po yan poder ng ICC. Nakakalungkot po no, na kaya bumuo ng ICC para yung mga karumal-dumal na krimen na lumalabag sa karapatang pantao ay maparusahan. Pero unfortunately, dahil ang liniliting ang mamamayan, wala namang jurisdiction ng ICC para hingin sa gobyerno mismo na itaguyod ang karapatang pantao. Talagang ang mekanismo para ang gobyerno magpatupad ng tao ay nakasalalay sa lokal na bansa at sa mga mekanismo na binuo para nga mapatupad ang ating karapatang pantao. At pagdating po sa Europa, yan po yung European Court of Human Rights. Kung sakali na hindi mapagbigyan ng dahil yung hiling natin na itaguyod nga ang karapatang pantao ni Tatay Digong. So, tama na po yang mga walang kwentang mga division. Tahin ako, nawala. Nawala. Ayan, tama na po yan. Sorry po Ayan, tama na po Nahulog yung telepono ko kasi alam nyo naman, nasa kotse lang tayo. Ayan. At kinakailangan magkaisa po tayo dahil talagang kinakailangan malakas ang boses natin. Alam nyo, naiinggit ako doon sa mga Palestino. Bagamat matindi talaga yung nangyari sa kanila, no? Dahil talagang hundreds of thousands na ata ang namatay dyan, no? Malapit na sa 100,000 ang namatay dyan. Pag sila nagtipon-tipon dito sa dahig, napupunin nila yung Mali Field. Tayo ang pinakamaraming tao, yung 23rd ni VP Sara, 8,000, pero kalahati lang na Mali Field ang napuno. Pero yung last rally ng mga Palestino rito, yung For Palestine, at ang dumalo ay mga karamihan ay mga taga-Holland din, mga puti, punong-puno ang Mali Field at ang estimate doon ay 100,000. Now yan po ata ang pinakamalaki ng pagtitipon para doon sa issue ng Palestine dito sa Europa kasi sa France, ipinagbawal ni Macron yung mga pagtitipon na ganyan. No? At nalaman ko naman yan dahil yung ating Senator Robin Hood Padilla ay talagang aktibo na sumusuporta sa kausa ng mga Palestino at nagpunta nga siya sa Europa. Inaasahan na dadalo siya doon sa rally naman sa France na hindi nangyari dahil ito nga si Macron ay pinagbabawal yung ganyang mga rally. Anyway, yan po ang ating latest update. No? At lahat naman po tayo nagdarasal na sa lalong mabilis na panahon makalaya na si Tatay Digong. Ang issue lang ay dapat makalaya siya at makabalik sa Pilipinas. So kung tatanungin niyo po ako, well, hindi po sapat na mabigyan siya ng provisional liberty, bagamat yan po ay mas mabuti kaysa sa kanyang detention facility. Pero mas importante na kung magkakaroon ng provisional liberty, dapat sa Pilipinas din. At imposible nga po yung mangyari kung aasahan pa rin natin ang ICC dahil ang Pilipinas. Nakakatawa nga po hindi po pwedeng magkaroon ng provisional release sa Pilipinas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC, and yet yung gobyerno ng na patunay na kinikilala pa rin ng Pilipinas di umano yung obligasyon niya sa ilalim ng Rome Statute. Nakalokohan po kasi nangyari talaga politika, miski wala na pong obligasyon na makipagtulungan, abay ununahan pa ng Marcos Jr. yung ICC, wala namang hinihinging tulong. Alam niyo, pag sinasabing duty to cooperate, hihingi ka muna ng cooperation. Ito, wala pang hinihingi cooperation, sinurrender na labag pa yung proseso dahil hindi nga pinadaan sa lokal na hukuman. Kalokohan naman yan talaga, oo. But anyway, so inaasahan po natin na sa lalong mabilis na panahon, magkakaroon ng remedyo. Pero ang pinarating ko lang pong mensahe kay Ma'am Hanelet, lahat po'y ginagawa ng lahat
para po sa lalong mabilis na panahon siya'y makauwi dahil alam naming malungkot at talagang masama ang loob ni Tatay Digong na siya ay nakakulong sa isang dayuhang bansa at hinuhusgahan ng mga dayuhang mga maestrado, but also because mahal natin si Tatay Digong at nais natin siyang makapiling muli sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga taga Davao na naghalal sa kanya bilang alkate. Sa Tatay Digong, tuloy-tuloy po ang aming selebrasyon, hindi lang po ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, o hindi ang aming sigaw na dapat ikaw ay magkaroon na rin ng kalayaan at maibalik sa iyong inang bayang Pilipinas at syudad ng Davao. So maraming salamat po ulit kay Christian. Ito po siya. Yan. Maraming salamat po, Presidente ng Maisog, Germany. Opo, maraming salamat po sa mga Maisog Europe, Maisog Germany, Maisog Netherlands, at saka siyempre mga DDS, mga original DDS, no? Well, pasensya na po ang mga kalaban ng DDS at saka ng Maisog, pero kinailangan pong panindigan namin ni Maharlika ang DDS at Maisog dahil sila naman po talaga ang sumusuporta kay Tatay Digong sa matagal ng panahon. Siyempre po, alam namin na mas marami nang sumusuporta ngayon kay Tatay Digong kaysa sa mga originals, pero hindi naman po ibig sabihin baliwalain mo na yung mga originals. Lalong-lalo na yung mga grupo naman gaya ng Maisog, bago rin naman yan. Natataglag naman yan ng Enero ng 2024. At yan po ay social movement para sa pagbabago, no? So lahat ng nagnanais sa pagbabago sa Pilipinas, dapat sumuporta nga dito sa Maisog, no? Dahil ngayon, ang mga pagsubok natin, talaga kinakailangan lahat tayo maging maisog, lahat tayo maging matapang. Ewan ko ba, habang tayo nagdadrive, bakit madaldal ako? Usually, sandali lang ako nagbablog. Ngayon, magkakalahating oras na ako, no? So, maybe because inspirasyon ko ang Maharlika na nasa likod ko habang ako nagsasalita, no? O, Madam Maharlika, bati ka naman sa iyong mga napakadaming mga tagahanga. Pasensya na po kayo, ha? Nabubulol na ako. Oo, kasi kailangan lang mag-aral din ng Dutch soon, no? Yes. So maraming salamat sa lahat ng nagmamahal kay Spokes Harry Roque at naniniwala sa kanyang